Pag isipin mo mga sikat na mga anchor at mga sikat na channel. Mga ano daw to Pero sinisigawan ng tao. Yes. Talagang kawawa. Mga ano daw to, partner, mga dekalibre na mga reporter ito Kasi hindi mo, alam mo, wala po kasi sa sikat yan. Yes. Nasa ano yan, nasa paninindigan. At kahit anong spin na gawin mo dyan, pag mali, ang taong bayan mautak na. yes. Kasi isipin mo, nabudol yan taong bayan. Hindi mo na maloloko yan. Yes. Ultimo mainstream media, alam na nila. Sabi ko sa iyo, kung yung mga yun lang, ay marami tayong pantapat doon. Ay, oo. Ang gaganda nung mga... Dito sa SMNI? Ay, ang gaganda. Magandang gabi po sa inyo lahat. At napakadami po ng balita ngayon at importante. Gusto ko pasimulan itong ating programa dahil may nababalita na si Senator Amy ay kumalas na. At susundan pa raw ng isa pang senatorial balls galing dyan sa Mangga team, dyan sa Bangagers team na yan. At ang ipapalit, sana naman, no? Kasi siyempre papalitan yan. Dahil kulang sila, ang sinisigaw ni Marcos, 12-0, paano kung matatanggalan sila ng dalawa? Yan. Kung sakali, magkatuluyan ng tanggalan at alisan, babae kulang ng dalawa. Babae rin ba? Babae daw. Naku, sana naman, kung kukuha kayo ng inyong ipapalit, hindi yung kakainin nyo yung suka nyo. Yun. Naku, mahirap yan. Kasi pinagbibintangan nyo yung iba na team suka, kayo naman pala ay kumakain ng suka. Yan. Kumakain, hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito, kumakain kayo nung lumalabas dito sa ay, grabe katindi, no? Sana naman may paninindigan. Etong dilaw, kasi talagang dati sabi ng mga dilaw at ng mga Aquino, ang mga Marcos ay diktador. Hoy! Mamamatay tao. Hoy! Di ba? Magnanakaw. Yan. May sumisigaw pa na bangag. Ay, grabe diba? yan. Bago na yan. Tapos, aalyansa ka dyan? Talagang wala kang paninindigan. Tatandaan po natin, iba po yung gagawa ka ng paraan para kayo ay mag-unite. Kasi yan ang sigaw nila. Hindi, gumagawa lang kami ng paraan para naman magkasundo-sundo na ang ating bayan. Diyos. Iba po yun, Huwag niyong niloloko yung taong bayan. Hindi po gago o tanga ang Duterte team. No? Iba po yung magkakaisa kayo para hindi mag-away-away, pero yung iba yung kakainin mo, yung pinaglalaban mo at hindi mo na itutuloy dahil sa yung political ambition. Ito'y kung ikaw man ay dilaw, pinapatunayan mo na yung talagang yung inyong partido, kung sakali lang wala ako sinasabing sila'y aalyansa na ron. Pero partner, kung totoo yan, pinapatunayan nyo na wala na kayong kakayanan dito sa politika. Dahil kinain nyo na, sukan ninyo Galit na galit kayo dyan sa partidong yan. Diba? Naalala ko yung sinabi dati, no, na sinusuportahan natin. Nasabi niya, huwag kayong maniwala na may totoong away ang pula at dilaw. Lahat yan, pare-pareha silang nakikinabang. Yung lumalabas ngayon, totoo. Totoo. At kung yung pula naman, partner, tatanggapin naman to, kukuhanin tong dilaw. Nako. Wala talaga. Vice versa. Wala, para silang kain suka. Kumita na yan Oo, yung style ng ganyan. Sa talagang, anong aasahan mo sa mga senator na ipaglalaban yung inyong advokasya? Kung yung sinusuka nyo dati, ay tatanggapin nyo. Yan. Diba? So wala na kayong credibility. Paninindigan at credibility patungkol dito. So, kalma-kalma lang kayo dyan Pero ako, hindi yun ang importante, partner. Ang sa akin, gusto kong i-address itong sitwasyon na mag-aalisan. At bago pa nga nangyari ito, na-i-vlog ko na ito. O doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, na-i-vlog ko na ito. May dalawang aalis. Kung nagkatotoo, di totoo. Diba? Na-vlog ko na to mga 3 days ago. Kung hindi nagkatotoo, di ba ka nagbago isip? Pero parang no? Nagbago isip. Parang magkakatotoo. Totoo diba? yan. At mayroon pang mga kasunod. Ngayon, kayo dyan sa Team Bangag, kung sa tingin ninyo ay illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong, bakit nandiyan pa kayo? Yes. Asan ang inyong kredibilidad? Asan ang inyong
at hindi kayo kumalas dyan at manindigan kayo na mali ang nangyayari na ngayon. Yes. Diba? Pero karapatan nyo yan. Kung gusto nyo magpaka-plastic dyan dahil may napapala kayo pag nandyan kayo sa kampo ni Marcos, siyempre nga naman, makinarya yan, di ba? Pero hindi naman lahat. May iba dyan, pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Mas nauunawaan ko pa yan. Pero yung mga hindi pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong at sinasabi illegal yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, lumayas ka na dyan. Diba? Wala kang paninindigan kung nandiyan ka pa sa team na yan. No? Yes. Pero palagay ko, meron pa. May mga alis pa dyan, partner. Abangan natin. Abangan natin kung sino aalis. Ano? Pero bago tayo pumalaot sa ating usapan, batiin muna natin yung partner natin na si Admar Villando ng happy birthday. Uy! Yan. Happy birthday, partner Admar. So, yes, etong ginagawa nangyayari or sitwasyon ni Amy Marcos, wala naman tayong pakialam dyan, Coach. Basta ang focus natin kung paano may babalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ito lang kasi yan, ganito lang kasimple. Mas magkakaroon pa ng empathy or simpatya sa iyo ang mga Pilipino kung pinigilan mo na makaalis or kidnapin nila si Pangulong Duterte. Ngayon, na si Pangulong Duterte ay nando na, nakita nyo na yung taong bayan ay lumalabas at kinukundi na itong ginawa ng kapatid mo, na administrasyon ng kapatid mo na si Bongbong Marcos, na kidnapin si Pangulong Duterte at ipagkanulo doon sa mga banyaga, tsaka ka naman nagkagaganyan. Noong inaaresto si PRRD, hindi kayo naglilitawan. Di sana kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, di sana pinigilan nyo makaalis dito si Pangulong Duterte. Ang ginagawa nyo kung kailan may apoy na, kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Hindi na po ubra yun, no? Dapat, nung nag-uumpisa pa lang, noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi alam mo na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Kasi sa nangyayari, nakikita natin, kanina nga yung si Dr. Froilan Calilong, marami siyang sinabi regarding dito, na ang walang iba na kahihinatnan itong alyansa ni Marcos, kundi palubog. Palubog dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kung ikaw ay makapilipino, hindi ka papayag na isang Pilipino ipagkanulo mo. Nagsasabwat-sabwatan na sila. Kaya ito nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. So ngayon, wala na makakapagpauwi dyan. Yung gobyerno, wala naman silang pakialam. Wala naman silang pakialam dyan. Wala nga silang pakialam dito sa dating presidente, sa inyo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Pinagkanulo niya nga yung dating presidente na nagpalibing sa tatay niya, nagbalik ng dignidad nila para makabalik diyan sa politika, pinagkanulo nila. Mga Pilipino pa kaya? Ito ang sinasabing walang utang na loob at wala talaga silang balak na paunlarin ang Pilipinas kasi 3 taon na 3 taon na kung mayroon silang gagawin, di saan nasimula na. Pero wala tayong nakikita. Dahil ang gusto nila, kung papaano lang sila magpapabanjing-banjing, kung papaano sila mananatili sa kapangyarihan, samantalang yung mga Pilipino at yung ating mga nasa laylayan na mga kababayan ay pinababayaan lang maghirap at abusuhin ng mga adik, mga kriminal and all that. So nakakalungkot lang. Kasi yung mga politiko natin dito, gumagalaw sila pag nangyari na. Parang walang prevention Kung nag-prevent lang sana kayo na hindi madala sa dahig si Pangulong Duterte, baka maniwala pa kami sa inyo. Pero ganyan, huwag nyo na kaming lokohin na pamumulitika ninyo dahil wala nang sumusuporta sa alyansa. Yung mga rally-rally ninyo, wala na kayong nakukuhan tao, tapos kakalas kayo. Wala na. Walang kwenta yung mga pagkalas-kalas ninyo yan, pagbaklas dyan sa alyansa ng kapatid mo, kung wala naman kayong nagawa para mailigtas ang buhay ng aming dating magaling na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, partner. Partner, dugtungan ko yung sinabi mo, no? Kasi very important tayo po ngayon ay nasa gitna ng laban.
na makikonsider ko na ito talaga ay merong pang-aapi at pang-aabusong nangyayari dito sa ating bayan. At maraming tatanaw-tanaw, partner. No? Wag naman sana kayong tanaw kayo ng tanaw kung kailan ng panalo, saka kayo lilitaw. Yan. Kasi pag panalo na, hindi na namin kayo kailangan. Panalo na eh. Panalo na. Saka kayo eepal. Saka kayo susulpot. O, diba? Tapos bida-bida kayo. Nung nagkakagipitan, nakatago kayo. Ayaw nyong... naku, hindi kayo makapag-organize lang ng rally-rally o sorties. Diba? Diyan. Kasi alam mo, hindi po kami nagtatawag dito na mag-aklas tayo sa gobyerno. Hindi po. Pero legal po yan na tayo ay maglabas ng ating saloobin. Pwede tayong mag-join sa rally at ilabas natin yung ating nararamdaman at yung hinaing natin at ano ang kailangan nating makita sa gobyernong ito. Legal po yan, basta wag lang tayo manggugulo. Pero partner, ang problema dito, meron akong mga nararamdaman ng mga grupo na lahat po, sa lahat ng ahensya, mapa-media, mapa-vlogger, mapa-reliyon, mapa-kung ano man, mapa-negosyante. Kung ano-ano community. Lahat-lahat na medyo gumaganon-ganon sa gitna, no? Naglalaro. Tapos pag andyan na si BP Sara, saka kayo lalapit-lapit. Yes. Iko-congratulate nyo, paiyak-iyak pa kayo dyan. Di ba? Kunwari sumuporta. Kasi alam mo partner, may one time, hindi ko nababanggitin. Total, marami naman tayo na-interview. Meron kaming na-interview ngayon dito. Dito sa SMNI. At ang mga sagot niya laging nakagitna. Nakagitna? Kaya sabi ko, wala akong tiwala sa taon to. Mahirap yan. Ngayon pa Duterte na. Duterte na? Susuporta raw sa Duterte. Kasi ang dami na lumabas na tao. Sabi ko, plastic, no? Plastic. Ganun talaga. Ganun talaga sa... Pag nangangailangan, no? Dapat sana makalaban namin kayo. Doon sa simula pa lang. Yan, makasama natin. Sa umpisa pa lang. Hindi yung saka kayo lilitaw dyan. Parang no? Ikaw nagtatayo ka ng bahay. Habang ikaw ay nagtatayo ng mga poste, sila nakatanaw lang. Nung natapos na yung bahay, biglang umulan, nakisilong sila. Parang gano'n na nangyari. Credit grabber. Yan. Kung doon sa kapakinabangan, doon sila papasok. Pag makikinabang na. Pero doon sa hirap, wala sila. Hinahayaan lang nila makita, maghirap yung mga tao. Okay lang yan. Doon na tayo sa bandang dulo pagka magaan na lang. Hindi pa pwede yung ganon. Dapat sa umpisa, kung ikaw ay may pinaglalaban, sama-sama. Sa umpisa pa lang, yun ang pinaglalaban mo. Hindi yung nandun ka sa kabila, bigla mo nakita na malakas na yung kabila, tapos kalilipat. Tsaka ka magpapakita ng kunyari na pagmamahal mo sa Pilipino, pagmamahal mo kay Duterte. Noong naglalabasan na yung mga tao, di ba? Yung wala nang gustong sumuporta at isinusuka na ang alyansa ninyo. Pangit yun. Pero ito may balita tayo dyan, partner. Sige, partner. Matapos ang isinagawang investigasyon sa Senado kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo ng isang kasapi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang pagkalas sa nasabing partido. Mayroon daw kasing mga hakbang ang nasalungat sa kanyang mga paninindigan at prinsipyo kung sino. Alamin natin sa report ni Troy Gomez. Matapos ang kanyang matinong pagbatiko sa administrasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inanunsyo ni Senadora Amy Marcos ang kanyang pagkalas mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag sa social media, binatikos ni Senadora Amy ang patuloy na paggamit ng mga opisyal ng gobyerno sa executive privilege at sub-judice rule para hindi sumagot ng tuwiran sa mga katanungan ng Senado. Matatanda nung sumalang sa investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations ang ilang kalihim ng administrasyon kamakailan kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig ay lumutang ang mga inconsistency sa mga pahayag ng gobyerno kaugnay sa pag-iipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Amy, na siyang nanguna sa nasabing pagdinig bilang chairperson, tila may pagtatangkang itago ang mahalagang impormasyon na lalo lamang nagpapatibay na may paglabag sa saligang batas at soberanya ng bansa sa pagkakaaresto ni Duterte. Sinabi rin ng senadora na mayroon din siyang mga natuklasan na ginagawa ng administrasyon na salungat sa kanyang prinsipyo. Dahil dito, ipinahayag ni Marcos na hindi na niya magagawang mangampanya at makiisa sa alyansa, sabay diin na mananatili siyang isang independent sa darating na halalan. Ang pagkalas ni Senadora Marcos mula sa alyansa ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa politika ng administrasyon.
lalo na't siya'y isang kilalang kaalyado at nakatatandang kapatid ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan. Dito, no, partner, Oo. ako po, ulitin ko, baka ma-misinterpret tayo dito. Hindi ko po ikakampanya si Senator Amy. Sa katunayan, ikakampanya ko siya na huwag niyong iboto. Yan. Okay, maliwanag po yan. Marcos pa rin yan. So, huwag nating iboto. Pero sa akin, partner, buti pa si Amy, si Senator Amy, May agbos. may B. May B. May ano? May backbone. Ano yung B? May backbone. Okay. Yung May iba? B to si Oo. Senator Amy kasi alam niyang mali. Yan yung sinasabi natin kanina. Tapos, alam ka naman mag-stay siya doon. Yes. Alam niya nang mali yung ginawa eh. Oo. Di ba? Again, hindi to pag-aaklas, okay? Ang sinasabi ko lang dito, kung sinasabi mong mali ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong, bakit nandiyan ka? Yes. Oo. Malaki problema natin dyan. Yes. So, halika na. Sakay na. Sakay na. Sharon Cuneta. Tsaka ito tayo, katulad ng sinabi ko kanina, wala na eh. Wala nang talab yan or wala nang magagawang impact yan sa pagkakadala kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, sa Netherlands. Pero, kahit papaano, i-ano rin natin, di ba? I-acknowledge din natin yung pagbubukas niya ng investigasyon dyan. Kasi kahit papaano, hindi lang sa ibang bansa na pag-uusapan, pati dito sa Pilipinas na pag-uusapan. Pero ito, napakalaking sampal nito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kasi mismong kapatid niya ay hindi umaayon sa mga ikinikilos nila. No? Hindi umaayon. Ito, kung i-analyze natin ang balitang ito kung i-analyze natin yung mga pangyayari dito sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, malaki talaga ang problema natin sa Marcos administration. Kasi tingnan mo mismong kadugo niya, mismong kapatid na niya ang nagsasabi na meron siyang hindi mga nagugustuhan sa mga patakaran ng kanyang kapatid. Kaya nga siya umalis. Now, kayo na mga hindi kapamilya, hindi kadugo, wala ba kayo napapansin? Wala ba kayong nakikita na hindi maganda diyan sa pamamalakad ni Marcos at nananatili pa rin kayo diyan? Na kung yung kapatid nga mismo nakadugo, alam at sinasabi sa harap ng media, sa harap ng mga Pilipino na mayroon siyang nakikita na hindi maganda at hindi umaayon sa kanyang paninindigan. So ibig sabihin, kayo ba na mga nadyan sa alyansa, pare-paras na kayo ng paninindigan ni Marcos Jr. na sumasayaw-sayaw pa na parang may tama diyan sa ibabaw ng entablado? Taka ngayon, ramdam na nila partner kasi alam natin, ang nakikita natin sa social media ngayon, marami silang mga rally na parang tawag dito, kinakancel na. Kasi ang balita natin doon sa Cebu, base doon sa napag-alaman natin kaibigan, wala daw silang gaano nakuha tao dahil galit na nga yung mga tao dahil sa ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Teka, parte maputol kita. Cancel? Cancel. Ang daming kinancel na may kinancel sa Cebu, meron pang mga kakancelin. Pero hindi ba, ano yan dapat, televised? Sorry, partner. Kasi gusto ko, pwede bang i-assign ako ng SMNI kung televised man yung mga rally doon? Doon sa mga rally doon na ako sa rally ng BBM. Doon ka magpapa-assign. Para makita natin kung totoo talaga. Kung totoo, hindi. Kasi baka mamaya sabihin nila, fake news tayo. Kasi pinay-fake news nila yung mga dati sa Hong Kong, hindi raw yung mga OFW. Sabi nung isang tumatagong kongresista dyan sa Maynila. Bobo nga. Kaya nga, ayaw na siyang iboto ng mga taga-Maynila. Kung baga, ilalaglag na siya, magpahinga na, sabi niya. Sabi nga ni Ormes ko, magpahinga ka muna. Kaya tingnan mo, kahit yung sabihin na natin na miyembro ng KOJC, OFW pa rin ang tawag doon kasi nagtatrabaho yun sa ibang bansa. So sasabihin mo, hindi OFW. Ngayon, sinampal siya na napakalaki, napakabigat na katotohanan na majority ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo ay sumusuporta kay Pangulong Duterte. Nagrarally nga, di ba? Sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos may nagsasabi rin, partner, peke daw yung mga rally. Ito talagang gobyerno ng Pilipinas at mga kasapakat, mga kakampi nila, yung mga tagasunod nila at mga alipores nila, mga sinungaling talaga Pilit nilang ito-twist ang balita, bubudulin yung mga tao, paniniwalain nila para malihis sa tunay, sa katotohanan at yung gusto nilang paniwalaan yung kanilang mga kasinungalingan. At eto nga, napakarami niyan. Napakarami niyan tapos sasabihin mo, walang sumusuporta, ito ay peke. Okay lang kayo, kitang-kita na sa ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. So, wala nang maniniwala sa inyo. At tama siya sinabi ni Mayor Basli, kahit kailan,
walang magmamahal sa administrasyon na ito, kundi yung kanilang mga tagahimod po at tagasunod. At siyempre nakikinabang din dito, partner. Kasi merong mga nananawagan na huwag muna magpadala. Ay, O remittance, di ba, partner? Oo. So, yung itong remittance na to, partner, malaki ang impact nito. Pero bago tayo magkomento dyan, may balita tayo, panoorin muna natin. So, hindi po hindi magpapakahinahon ang overseas Filipino workers, OFW, sa gitna ng hindi makatarungang pagtrato ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapang na tinutulan ng grupong Maisog Croatia ang panawagan ng Malacanang na maging mahinahon daw sila. Kasabay ng banta nilang Zero Remittance Week bilang mariing protesta. Si Jason Rubrico ang magbabalita. Ayon sa Malacanang, dapat umanong maging mahinaon ang mga OFW sa gitna ng panawagan nilang Zero Remittance Week bilang protesta sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinatutupad lamang ng gobyerno ang batas sa kaso ni Duterte. Dagdag pa niya, hindi lang daw ang gobyerno ang maapektuhan ng isang linggong paghinto ng padala, kundi pati ang mga pamilya ng mga OFW. Ngunit hindi pinalampas ng Maisog Croatia ang pahayag na ito. Mariin nilang kinondena ang anilay hindi patas na pagtrato kay Duterte. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang inaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. Pinunari ng Maisog Croatia ang pahayag ng Malacanang na sumusunod lamang umano ito sa batas. Tama po kayo, meron po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Dagdag pa ni Erwin, buo ang loob ng kanilang grupo sa pagsisimula ng Zero Remittance Week. Handa raw silang magtiis para kay Duterte. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano paman ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isang linggong pagtigil sa pagpapadala ng remittances ay isang matapang at matinding pahayag ng mga OFW laban sa Administrasyong Marcos. Isang sigaw ng pagkakaisa upang ipinawagan ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Magsisimula ang kilos protesta sa mismong ika-80 kaarawan ni Duterte sa March 28, 2025. Isang makasaysayang hakbang na sumasalamin sa matinding pagtutol at pagkondena sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. O yan, partner. Anong masasabi natin dyan sa zero remittance? No? Para sa akin, hindi ko ipapanawagan na gawin ito. Pero parang mali naman yung sinasabi ng gobyerno natin na hindi lang ang pamahalaan ang maapektuhan kung hindi yung mga pamilya nyo. Pagka sinabi mong ganyan, ang zero remittance ng isang linggo at magugutom ang pamilya dito sa Pilipinas, para mo namang sinasabing patay gutom. Etong mga kamag-anak nitong mga OFW. Yes. Mali naman tayo. Para mo sinasabi, wala man lang silang naipon. Wala silang inisyatibo na magtrabaho dito sa Pilipinas. Diba? Umaasa lang doon. Oo, wag naman sana natin, sana sa gobyerno, wag po natin insultuhin yung mga kababayan natin dito. No? Bagamat hindi ko inuutosang gawin nila yan, ang sa akin,
hindi rin natin sila pwedeng utusan na magpadala. Yes. Kasi pera nila yan eh. Karapatan nila yan. Kung ayaw nila magpadala in 1 week, wala tayong magagawa. Tutukan natin ng baril para magpadala sila? Yes. Kahit nga gawin nilang 1 buwan yan dahil sa tingin nila mali yung ginagawa kay Tatay Digong, pwede nilang gawin. Bakit? Pera nyo ba yan? Pera ba ng gobyerno yung pinapadala nila? Pera nila yan eh. Yes. So, hayaan natin sila mag-decide. Huwag po tayong diktador. Wala naman tayo sa martial law eh. Di ba? So, hayaan natin maglabas ng hinaing ang taong bayan. At hayaan natin na gawin nila kung ano ang gusto nila doon sa pera nila. Hindi kasi lahat ng bagay parang iniisip natin yung personal agenda. Minsan kasi may mga taong ganyan. Sila, yun ang nasa isip nila lagi kasi personal agenda na yan. Ano mong pakinabang namin dito pag ginawa ito? Kasi may nagsabi pang isa na hindi na nga natin alam kung siya talaga nagsasalita dahil hindi na lumalabas live. Yung matandang nilulumot na. Puro na lang statement na meron daw itong balik. Kasi meron daw natatanggap itong mga OFW. Para ang lumalabas, tinatakot pa nila yung mga OFW, mali pinagbabantaan pa. Pero sa akin siguro, antayin ko muna mag-live. Yes. Ayoko kasi magkomentaryo sa statement, baka mamaya ang gumagawa no secretary lang. Hindi, baka mamaya kaluluwa na yung O baka mamaya iba pa nga gumagawa nun Yes. Diba? I mean, hindi sa pinagbibintangan natin, pero medyo duda ako dahil hindi ko na nakikita tapos puro statement ng statement. May delikado yan. Kasi may kwento ganyan. Yes. Alam mo, partner sa ibang bansa to. Ano yun? Tagal daw Napanaginipan mo ba yan? Hindi. Ano yan? Nasa history ito eh. Dating mataas na nasa posisyon at may sakit na daw. Ang nagdi-decide, yung asawa na lang. Nako po, delikado tayo dyan. Baka mamaya, hindi ko sinasabing ganun kay Enrile. Pero baka ganun dahil baka mamaya, dinidiktahan na lang, kaya nagkakagulo-gulo. Alam mo naman hindi pero pag ang asawa ang nagde-decide na. Nasisira talaga diskarte. Katulad nung dati, nangyari na yan sa history ng Pilipinas. Parehas? Parehas. Mga 1970s, gano'n, 1980s. Diba? Yung matandang nilulumot na ngayon, yung nagsasabi mismo na medyo hindi na maganda yung patakaran nung namumuno dahil nakikialam na yung asawa. Kaya nga nagkaroon ng, diba, yung martial law daw. So, ibig sabihin, kung nangyari noon, pwede yan maulit. Pwede nila itago yung karamdaman ng isang tao na, paano mo masasabing may nararamdaman o malubha na nag-ano pa nga, di ba? Nagpe-Facebook pa nga. Uso pa naman ngayon, partner, yung under. Under Desaya. Ikaw ba under ka? Hindi. pero uso talaga. Totoo yun. Nabanatan ako. Hindi. Ikaw, tinanong lang naman kita. Tinanong lang kita. Kung under ka, hindi ko naman sinabi under ka. Yan. Pero hindi. Ito si Coach Oli, siya ang nagtitimon ng kanyang pamilya. Ganun naman talaga, di ba? But anyway, mga partner, dugtungan ko lang yung sinasabi mo kanina, no? Kasi, eto, parang ang gusto nilang mangyari, tinatakot nila ang mga OFW. Yun ang, yun ang expertise ng gobyerno ni Marcos, yung manakot, mga tawag dito, manakot, magdikta, or katulad nito nangyayari sa mga OFW. Unang-una, no? Eto, naalala ko tuloy yung sinasabi ni BP Sara Duterte na House of Cards, di ba? Pag yung House of Cards, pagka tinanggal mo yung isa doon, hindi na siya gagana. Parang gano'n na nangyayari dito sa alyansa. Natanggal na yung isa, dire-diretso na yan, magigiba na sila. Dahil doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, nung ginawa nila yon kay Pangulong Duterte, naglabasan yung mga tao, naglabas ng kanilang mga sentimiento, pero lalo pa nilang dinadagdagan sa pamamagitan ng pagbabanta nila sa mga OFW na keso baka gawin ng Kongreso, tanggalin ang mga benefits ng mga OFW. Anak ng tokwa naman. Wala na nga kayong magawang matino sa mga OFW, tapos yung kakapiranggot na nakukuha nila sa gobyerno or benepisyo na nakukuha sa gobyerno, tatanggalin nyo pa, di lalo nagkalet si Letse ang gobyerno ninyo pagka pinag-initan nyo yung mga OFW. Tandaan ninyo,
yung mga remittance ng OFW, yan minsan ang sumasalo sa kakulangan ng bansang Pilipinas. So, alam mo ba, partner, na isa-isang linggo halos siguro mga $600 million ang ipinapasok ng mga OFW na pera sa Pilipinas. Matindi. Oo. So now, papaano kung i-extend pa nila yan ng isang buwan? Yung milyon-milyon dolyares na yan, yan po ay magpapabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas. So now, kapag walang ginawang aksyon dito, ang Marcos administration, mapapatunayan natin na wala talaga silang pakialam sa mga Pilipino. Kasi ito ang nakikita ko dito Parang ang nakikita ko, gumaganti sila. Gumaganti sila sa mga Pilipino. Dahil pinalaya sila sa Pilipinas, di ba? Pinalaya sila sa Pilipinas dati at naniwala yung mga Pilipino doon sa istorya na pinapakalat noong mga Marcos at Aquino administration na masama ang mga Marcos, magnanakaw sila, mamamatay tao. So ibig sabihin, lahat ng tao, hindi man lahat, majority ng mga tao galit sa kanila dahil yun ang nakita sa balita, yun ang nabasa sa history ng Pilipinas. So hindi kaya itong Marcos administration ngayon gumaganti sa mga Pilipino dahil sa sobrang tagal ng panahon, almost 3 decades or more than 3 decades, silang pinahirapan ng kanilang mga damdamin na nasaktan sila doon sa pagpapaalis sila. Kaya ito, ginagawa nila sa mga Pilipino. Pinapahirapan din nila ang mga Pilipino kasama yung dating Pangulo na maraming naitulong sa mga Pilipino. So, tama itong gagawin, itong mga OFW. Ako, hindi ko sila ina-encourage lahat na magkaroon ng no remittance week, no? Kasi yung mga iba dyan, may mga pamilya yan na nangangailangan talaga, lalo na yung mga sa kanilang kalusugan. Yung mga may sakit, halimbawa, nagki-chemotherapy, nagdadialysis, kailangan talaga ng pera. So magpadala po kayo, huwag nyo hayaan, huwag nyo siyempre, unahin pa rin ninyo ang kapakanan ng inyong pamilya. Alam ko na itong ginagawa ninyo ay para sa kapakanan ng ating bayan, kapakanan ni dating Presidente Rodrigo Duterte, pero yung pamilya po ninyo ang unahin ninyo. Hindi ko naman sinasabi na kumukontra ako doon. Pero pag may sakit ng pamilya, magpadala kayo. Baka mamaya yung maging dahilan ng pagkawala ng pamilya ninyo. So, ipakita natin sa gobyernong ito na meron talagang batas ng tao. Yung tao mismo, kung yung tao ang naglagay sa inyo dyan, tao din mismo ang magpapaalis sa inyo dyan. Hindi ko sinasabing tatanggalin ko ng mga tao. Pero kapag hindi nyo pinakinggan ang hinaing ng majority ng mga Pilipino, baka ganun ang mangyari, katulad doon sinabi ni Pangulong Duterte, na baka matulad ka sa ama mo, partner. Pera nyo yan. So, kayo masusunod dyan. Hindi walang kung sino mang Pilipino ang pwedeng diktahan kung anong gusto nyo gawin nyo sa pera nyo. Kasi pagka pati yan diniktahan, magnanakaw na yun. Parang kinukuha mo na yung pera nila, di ba? Pinapakailaman mo. Sige, partner. Next balita tayo. Sige. At ito ay katulad nga, no? Katulad nga ng mga paninira sa mga Duterte, partner. Alam natin na lahat itong ginagawa ay mga paninira, tinatanggal talaga yung mga Duterte at kanilang mga kritiko sa limelight. Tinatanggal, gusto nilang mawala sa istorya, sa history ng politika. Katulad ng ginagawa nila kay Pastor Apollo Sigibuloy. Yung mga bintang, yung mga gawa-gawang kaso, yung mga kaso na dismiss na, pilit nilang ibinabalik para sirain ang kredibilidad ni Pastor Apollo Sigibuloy. So ibig sabihin ito, partner, talagang threatened sila kay Pastor Apollo Sigibuloy. Kasi hindi naman sila gagawa ng kapamaraanan na ganyan. Sisiraan na si Pastor, tatanggalin yung mga tarpaulin ni Pastor, bubutasin yung mga tarpaulin ni Pastor, sisiraan ng pailalim. Hindi nila gagawin yan kung hindi nila nakikita ang threat si Pastor. Kaya nga ito ikinadismaya ng marami sa Nueva Ecija ang mga impormasyong kumakalat sa social media tungkol kay senatorial candidate Pastor Apollo Sigibuloy. Ito ay matapos isagawa ang pagpupulong sa mga barangay ng butihing pastor. Narito ang ulat ni Franco Baranda. Sa social media, ako po, hindi po tayo basta maniniwala na kung pinakita na sinasabi natin na masama ang bawat isang tao na katulad po ni Pastor Apollo Sigibuloy. Hindi po ako naniniwala na basta-basta lang. Kasi po, alam natin sa social media, magkaroon ka lang ng pera. Ibig sabihin, sa social media, ginagawa lang sa vlog, etc. etc. Hindi po ako naniniwala doon. At isa pa po, ako po yung kahit nasabihin natin na mahirap, pero nag-iisip din po ako, nakikita ko rin po sa tao kung ano po yung kanyang ginagalawan, kung siya po yung nagsasabi ng totoo at hindi. Nasagot po o na linawan yung mga lumalabas na
social media tungkol kay Pastor Kibuloy na yun po pala ay pawang destabilization o walang katotohanan. So, kalinawan po ng ating mga kabarangay dito yung pong mga inaakusa sa kanya. Kung sa mga fake news, dapat yan magkaroon ng pagpapatupad talaga ng batas na kung paano talaga yan masusugpo kasi napakalaking kaguluhan ang idudulot niyan sa Pilipinas pagka pinaniwalaan ng tao yung fake news. Ito ang naging matinding reaksyon ng mga dumalo sa town hall meeting ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa 2 barangay sa Nueva Ecija. Matagal na nilang sinusubaybayan ang butihing pastor sa social media. Subalit, madalas nila natatanggap ay ang negatibong impormasyon. Ngunit matapos ang pagpupulong, marami sa kanila ang labis na nagulat at naliwanagan nang mapagtanto na ang matagal na nilang pinaniniwalaan mula sa mainstream media ay isa rin pala sa mga pangunahing nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kanila, isang napakahalagang hakbang ang ginagawang town hall meeting ng butihing pastor upang labanan ang fake news. Sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon sila ng masusing pangunawa sa epekto ng social media, kung paano ito maaaring maging kasangkapan ng panlilinlang o kaya'y isang daluyan ng katotohanan. Sobrang importante kasi lalo sa mga liblib na lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na dito sa pinuntahan namin ngayon, dito sa Nueva Ecija, talagang bulag sa katotohanan yung iba nating mga kababayan, lalo sa pagdating sa balita. Nakikita ko sa mga kababayan natin na talagang sila ay talagang naliliwanagan, no, at sila ay talagang napapalakpak dahil sa impormasyon na kanilang nababalitaan na mali nga pala, na mali talaga yon, at ipinapaliwanag natin kung ano yung tama. Samantala, non-stop pa rin ang mga pagpupulong sa iba't ibang barangay mula sa mga liblib na lugar hanggang sa mga syudad sa buong bansa. Marami sa mga dumadalo ang dating naging biktima ng peking impormasyon, kaya sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, mas naibabalik ang tiwala ng publiko sa tama at totoong balita. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Ayun. Matindi, partner, no? Oo. Kanina nababanggit natin na sana lumabas na yung taong bayan at mag-join kasi may parating nationwide, actually worldwide na celebration ng birthday ni Tatay Digong. So happy birthday nga pala, Tatay Digong. Pero itong sa mga rally-rally na ganito, na kung kayo ay may stand at may kakayanan kayo na mag-join sa rally, ay gawin po natin. Yan yung sinasabi ko. Kung binanggit mo ang Tatay Digong, kung binanggit mo ang PRRD, hindi mo mamimiss na ang susunod mong babanggitin, Pastor Kibuloy. Best friend dyan eh. Mag-best friend yan. Yun yung sinasabi natin kanina na sa simula pa lang, si Pastor Kibuloy nanindigan na. Yes. Hindi yung saka kayo lulutang pagkatapos na yung pinaglalaban, yung advokasya natin. Parang pelikula eh. Oo, di ba? Panalo na, para kayong pulis sa pelikula, tapos na. Anong dating mo ron? Di credit grabber ka lang. Yes. Di ba? Si Pastor Kibuloy, kaya nakakulong dahil sa paninindigan niya kay PRRD. Yes. At yan po ay napatunayan pa nung pati si Tatay Digong, ang dating presidente na mahal ng buong bansa, hinuli din illegally. Yes. Sabi nga, kidnapping. Sa layman's term ay kidnapping. Yes. So, yung nangyari kay Pastor Kibuloy, talagang diniin lang na talagang mali ang ginawa sa kanya dahil inugnay. Kay Ito, Pangulong Duterte. kay PRRD. Yes. Alam mo sabi ko nga doon sa kung sa basketball, doon sa mahilig sa basketball, kung may tinatawag na GOAT o yung greatest of all time, si Michael Jordan, yung iba naman gusto nila si LeBron daw. But anyway, kung merong GOAT sa Pilipinas, kung merong taong pinakasikat sa Pilipinas, yan ay si Tatay Digong. Yun. Hindi pwedeng Pilipino ka na hindi mo alam yan. Wala na tayong pagtatalunan. Yan talaga pinakasikat. Walang Pilipino na hindi nakakakilala kay Pangulong Duterte. Sigurado. Kahit nasa Bata, bundok. matanda, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, lahat
kilala. Hindi lang sa Pilipinas, ha? Pati sa ibang bansa, kilala si Pangulong Kilala. Duterte. Oo, ganyan po katindi. So, bakit ko binabanggit ito? Napaka-importante na iboto po natin ang straight ang PDP. Kaya nga, ako ay hinihikayat ko kayo. Pag kayo ay pupunta sa rally, lagi ko nga sinasabi, Duterte, Duterte. Ngayon, gawin na po nating Duterten. Duterte. Duterten. Yeah. Para hindi maalis sa taong bayan na kailangan iboto po ng straight ang PDP. At isa po dito, sabi ko nga, si Pastor Kibuloy ay isa sa mga nangungunang talagang hindi iniwan si Tatay Digong. Yun. Hindi iniwan si PRRD. At ang hindi pag-iwan ni Pastor Kibuloy kay PRRD ay may kasamang sakripisyo. Yes. Kasi partner, madaling sabihin eh. Di ba? Pare, sasabihin ko sa'yo. Oh, hindi kita iwan. Basta pag may umaway sa'yo, aawayin ko. May mga ganyan eh. Narinig mo, di ba? Oh, pero pag may nangutang sa'yo, sa'yo yun. Di ba? Bahala ka dyan. Pero si Pastor Kibuloy, ang sukli niya kay PRRD na hindi niya iniwan, sakripisyo. Sakripisyo. Ito ang importante nun. Ito ang nangyari sa KOJC, ito ang nangyari sa SMNI, at yung nangyari sa kanya mismo na pagkakulong. Yun. Sabi ko, partner, sana lang kung merong maninindigan, huwag niyong panalo na. Gayahin natin si Pastor Kibuloy. Yes. Doon sa gipitan, nanindigan. Yan, tama yon. Kasi meron talaga mga ganong partner eh. Yung mga talagang sigurado sila kung lumaro. Pero nawawala yung kultura ng pagiging Pilipino eh. Pagka ginawa mo yon, nagiging westernized yung ugali mo na lilitaw ka lang pagkakapakinabangan na. Diba? So nawawala yung ugali ng mga Pilipino na damay-damay. Damayan sa hirap, damayan sa ligaya. Ganon ang ginagawa. Pero sa politika kasi iba partner eh. Katulad itong ginawa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam mo, doon sa mga probinsya, sa mga barangay, talagang ang alam nila, ganito si Pastor. Ganito si Pastor, ganyan, ganyan. Kaya napakaganda nitong pagbaba natin diyan sa mga barangay kasi nalalaman at naipapaliwanag natin ng maayos sa kanila yung katotohanan. Kasi kung sa media lang sila, sa radyo, sa mainstream media sila makikinig, talagang bias talaga. Bias talaga, partner. Katulad nga biased. Kasi yan yung sorry ulit with ED, biased. Biased. Kasi hindi nila parang past tense kontrahin yung kung talaga ba silang bias o hindi. Ang kinokontra lang nila yung bias lang. Bias lang. Wala. Dalagyan na natin. Idiin na natin. ED, no? ED. Kasi katulad nung nangyari, GMA7, si Pangulong Duterte daw, ay kumuha nag-apply ng asylum sa China. Nagsalita yung China. Wala daw silang tatanggap na application ng PRRD. So, ibig sabihin, supalpal ang mga supalpal sila, pero imbis na mag-public apology sila, patay-patayan lang. Parehas lang ni Marcos Jr. na tinatawagan or niyayaya or hinahamon na magpa-drug test, ayaw. Napakadali niyan eh. Kung ako, alam ko sa sarili ko na magninegatibo ako, gusto mo bukas din, o ngayon din, tayo. Kaya lang, ang problema dito, yung kasalanan nila, ibinabalik nila sa iba, ibinabato nila sa iba. Yun ang masama dito. Kasi nga, meron silang kapangyarihan na gawin yon gamit ang mainstream media, gamit ang kapangyarihan ng gobyerno, at gamit ang pera ng taong bayan. Pero, hindi sa lahat ng panahon, maloloko nyo yung taong bayan. Kasi katulad nga ng nangyayari ngayon, inuunan nyo si Pastor Apollo C. Kibuloy. Nung panahon ni Pastor Apollo C. Kibuloy, medyo nagdadalawang isip pa yung tao, partner. Nagdadalawang isip pa yung tao kasi eto si Pastor Apollo C. Kibuloy ay isang religious leader na wala pang maraming natulungan sa Pilipinas, pero yung mga tao noon, hindi pa lumalabas kasi nga, naghihintay ng tamang panahon. O eto na, nung ginawa kay Pangulong Duterte, yung ginawa kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ayun, doon na naglabasan ang mga tao. Dahil napatunayan ng mga tao, ng mga Pilipino, na ang hangarin talaga ng administrasyon na ito ay manatili sila sa pwesto. Kasi si Pangulong Duterte na mismo yan, sino ang susunod na matunog na magiging presidente ng Pilipinas? BP Inday Sara.
Pag nawala si PRRD, nawala si Pastor Apollo Kibuloy, mapipilay si VP Sara Duterte. Oo. So, ibig sabihin, may laban sila. May laban sila. So now, ang taong bayan ba papayag na ganito ang nangyayari? Ha? Ang taong bayan ba papayag na maghari-harian yung kasamaan dito sa bansang Pilipinas? Wala po, hindi na po yan mangyayari ngayon kasi yung mga tao natuto na. Yung mga tao napatunayan na kung ano talaga yung sinasabi noon, napapatunayan po yan ngayon. Kaya nga napaka-importante. Kanina tinanong ko si Dr. Calilong, partner, kung sa nangyayari ba dito sa ating bansa ngayon na ginagawa ng administrasyon ni Marcos, posible ba na ma-landslide itong Duterte senators? Lahat sila manalo? Ang sabi niya, posible. Kasi yung ginagawa ng Marcos administration, hindi naman sila mag-gain dyan. Bagkus, makakasama pa sa kanila yan. Kasi yung nakikita naman natin sa taong bayan kung kanino yung suporta na pupunta, di ka Pangulong Duterte. So, mahahatak sila noon nung ginawa ni Marcos Jr. Samantala, itong PDP laban, mga kandidato ni Pangulong Duterte, mahahatak naman sa pataas ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, may posibilidad daw na manalo lahat itong mga kandidato ng PDP laban kung yung Pilipino matututo at ipapakita yung tunay na pagmamahal sa bayan. Oo, totoo yan. Sa katunayan, nangyayari na yan na yung mga rally nila, gaya ng sabi mo kanina, di ba? Medyo change venue sila. Change venue, pinag-postpone din. Yan ay nadinig ko sa'yo at meron pa akong ibang nadidinig na nilalangaw na di umano. Yung iba naman, talaga napakatahimik, hindi na nagpa-participate yung tao. Parang pinaupo lang at hindi na nila alam kung anong nangyayari. May mga ganong balita. Kaya nga sabi ko, gusto ko ma-experience yan. So sumama ka. Kung talagang magpipresenta ako na akong ipadala ng SMNI doon sa Alyansa Rally. Sa Alyansa Rally, may report natin yan. Gusto ko makita. Magbugay ka doon. Magbugay ka doon. Come what may. So be it. So be it. Baka naman kasi pinupuntahan lang yung mga yan dahil kay Andrew eh. Kay Andrew E. And actually, partner, eto nga sa Iloilo, ano na natin, sa Iloilo, nagkaroon daw dyan ng rally, yung alyansa. At may pinakita na video na habang nagsasalita sila, nag-uuwian yung mga tao. Pero hindi na nga puno Para may mga bencha, parang stadium na hindi siya puno. Napakarami ng bakante. So, ibig sabihin, ito ay bunga noong ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ayaw na mag-participate. Kahit may binibigay pa sila, partner. Kahit may binibigay pa, ayoko. Kinidnap nyo si Pangulong Duterte, pinagkanulo nyo si Pangulong Duterte. Sino ba naman, na yung dating Pangulo nga, pinagkanulo, ikaw pa kaya, bayaran ka. Kahit ano na lang gustong gawin sa'yo, gagawin nila. Kasi bayad ka na binigyan ka na ng pera. Eto nga, si Pangulong Duterte, na yung anak niya, ipinanalo, yung Bongbong Marcos na yan, tinenador sila, ikaw pa kaya, na wala ka namang pakinabang sa kanila. At saka alam mo, partner, talagang gising na ang taong bayan. Gising na. Kasi marami akong napapanood ngayon. May mga... Ang dami mong oras lately, ang dami mo napapanood. Ay, siyempre, pag tayo nag-aaral bago mag-vlog. Hindi kasi dumadaan, sinisigawan, bias. So, pag nakita mo, grabe, gising na ang taong bayan. Alam na nila kung saan sila manunood. Yes, SMNI lang yan. Diba? Magagaling pa doon. Ang pupugi pa. Hindi pa mga sinungaling. Yun. May B. Yan, may ano yung B? Backbone. Backbone. May B. May backbone. Doon ata, depende sa... Hindi, Anyway, mga pusit yung nandun, pusit. Walang pagka tayo yung makarating doon, talagang i-cover natin yung sigawan ng taong bayan. Kasi ganyan na rin ang sigaw noon, naalala mo? Nung sinugod ng pares yung KOJC. Oo. Diba? Yan ang sigaw ng taong bayan. Ayaw nila dun sa ibang mainstream. Bakit? Nakikita nila yung balita. Bias talaga. Iba naman yung nangyayari. Iba yung balita. Totoo yun. At nauulit ngayon. Totoo yun. Wala, gising na taong bayan. Hindi nyo na kayang lokohin. Hindi, tsaka may ebidensya pati. Hindi naman lang tayo nagsasalita na bias kayo na wala tayong nakikita. Ikita-kita naman yan. Kahit
Meron kasi mga tao na napapaniwala sila, partner. Pero yung mga OFW, mga aral yan eh. Kung mga may pinag-aralan yan, kahit Oo. paano. Ang maluloko siguro nila, yung mga patambay-tambay na, I'm sorry hindi ko po minamaliit. Yung mga tipong mga kababayan natin na hindi nakapag-aral na maayos, walang formal na pinag-aralan, naluloko nila yan. Pero, yung mga tao ngayon, dahil sa social media, kahit papaano, natututo na. Natututo na magbasa, kasi papaano ka mag-social media kung hindi ka marunong magbasa. So, kahit papaano, gumagawa sila ng paraan para matuto sila na gamitin ang cellphone and all that. Sa pamamagitan ng pag-aaral nila, sa paggamit ng cellphone, nai-educate din sila. Kasi natututo silang magbasa, natututo silang mag-analisa. Katulad na nangyayari ngayon, partner. So, as the technology is getting, ano ba tawag dito? Nagiging moderno na ang panahon natin, yung abilidad at talento ng ating mga kababayan, nagiging moderno na rin. Sumasabay din dito sa pag-angat ng teknolohiya na ikinatutuwa natin dahil nakikita natin yung resulta eh. Nakikita natin yung resulta dahil hindi na sila basta-basta naniniwala sa mga media, sa mga radyo, nagsasaliksik na sila ngayon. At eto, na nangyayari sa ating bansa ngayon, hindi mo naman kailangan na maging graduate ka ng engineer, graduate ka ng pagiging teacher. Kung sentido común lang, alam mo na kung mali o tama ang nangyayari. Yung pagdakip kay Pangulong Duterte, pagkidnap kay Pangulong Duterte, meron tayong batas sa Pilipinas na dapat dito sa Pilipinas nililitis si Pangulong Duterte. Tinwist nila po ito, hindi nila kinasuhan si Pangulong Duterte dito para madala nila sa Hague nang walang problema. Pero nagka-problema sila dahil yung hinuli nila, dati ang piskal, abogado, dating presidente, matalino pa yan sa mga ninuno nila. Meron akong babasahin dito, sige, komentaryo basahin mo. Hindi ko nababanggitin yung channel. Channel, tut, tatlo po yan, sinabi ni Maal Jose. Sabi niya, sinungaling boss nila si Claire Castro. Media boss si Castro? Ba, talagang... PCO, di ba? Komentaryo dito, baka Claire magalit ka sa amin. Binasa ko lang. Si Claire Castro, sinungaling naman talaga yun eh. Napaka-sinungaling number 1. Numero 1 sinungaling. Dito sa balat ng lupa yan si Claire Castro eh. Gusto ko magdebate kaming dalawa eh. Oo. Ako hindi ako PCO. Vlogger lang ako. Pero kung sa katotohanan lang, tatalunin ko to. Pag nagsinungaling nasa katotohanan pag sa katotohanan, hindi ka matatakot. Totoo pinagsasabi mo eh. At speaking of katotohanan, partner, hindi nila maloloko. Ang mahirap, atong mga OFW, hindi, alam mo bakit? Nako-compare nila eh. Ganito ang asenso, ganito ang improvement sa bansa na kung asan kami ngayon. Tapos pagdating sa Pilipinas, ganito, di ba? Mako-compare nila yung leader namin pag sinabi yung nangyayari. Yes. Tapos pagtingin nila sa Pilipinas, yung leader sa Pilipinas, pag may sinabi, kabaligtaran yung nangyayari. Doon pa lang eh. Kaya gising ang OFW, hindi. I'm with them. Dama ko sila na pag may nakikita silang ibang channel, talagang sisigawan nila ng biased. Biased talaga. Makamuntik na maging bayad. Biased. Baka malay natin. Diba? Malay natin. Kasi ngayon, nagiging hari na, no? Nagiging amo na yung pera. Nagiging amo. Kumbaga, yung tao ay ginagamit na ng pera. Hindi yung tao ang gumagamit sa pera. Baliktad na. Kaya pinapaikot na sila ng pera ngayon, kapangyarihan, at kung ano-ano pa na nakapagpapagaan sa kanilang mga pamumuhay ng kanilang pamilya. Pero, siyempre, habang sila ay namumuhay na matiwasay, namumuhay na masagana, meron tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino ang nagiging nagiging biktima. Dahil yung dapat na mapupunta sa atin, gamitin natin si Mayor Magalong, no? Ang sabi nga ni Mayor Magalong, ang dami-dami na nilang nanakaw noong 2 taon. Pati ba naman itong eleksyon, gagamitin ang pondo ng bayan para lang nakawin ulit, gamitin sa eleksyon. Kapal ng mukha daw, sabi ni Magalong. Diba? Kapal ng mukha. So doon pa lang, mga kababayan, dapat ipakulong nyo si Magalong kung nagsasalita siya ng kasinungalingan. Kaya, nagpapasalamat tayo sa matatapang ng mga politiko katulad ni Mayor Magalong. Dahil kahit papaano, hindi man nalalaman ng buong Pilipinas, ng buong mundo, kahit papaano, mayroong tumitindig.
may tumatayo at ako naniniwala ako, partner, na pag si Pastor Apollo Siquibuloy nandyan yan sa Kongreso, sa Senado, nako, hindi makakaporma yung mga yan. Hindi makakaporma yan kay Pastor Apollo Siquibuloy dahil si Pastor Apollo Siquibuloy galit na galit yan sa korupsyon. So now, pag may nakita siyang katiwalian, baka mag-privilege speech lagi yan si Pastor Apollo Siquibuloy. O kung halimbawa, si Pastor Apollo Siquibuloy mayroong gustong ipasa na batas tapos ayaw suportahan ng kanyang mga kasama dyan sa senatorial slate, sa Senado. Siyempre, may kakayahan or karapatan ni Pastor Apollo Siquibuloy na mag-privilege speech para ipaalam sa mga Pilipino na, mga Pilipino, yung batasan na gagawin ko para sa ikagagaan, makakatulong sa inyong mga Pilipino, kinukontra ng mga kasama ko. Halimbawa, pangalanan niya, lahat. So, mabubulgar lahat yan, partner. Mabubulgar lahat dahil si Pastor Apollo Siquibuloy hindi yan tumatanggap ng bayad. Dahil dito mismo, sa istasyon niya, hindi siya tumanggap ng bayad, kaya nga siya nakakulong ngayon. Yun, mismo. Oo. Kaya may nagkomentaryo dito. Sabi, SMNI, truth that matters. Yeah. May B. May B ang SMNI. Truth, may B, may backbone. Pero alam mo si Backbone. Baka mamaya, iba na naman sabihin mo. si Sino? Mayor Magalong, 50-50 na. 50-50 na ang Buhay. Bakit? Ay, may banta. May banta ang buhay niya ngayon kasi binulgar daw niya yung 777 at 30-30-30. Pero, sino pa magbabanta sa kanya? Sino ba? Sino ba? Yung ano ba binulgar? Ako ba, babantaan ko siya. Wala naman kaming problema, di ba? Yan lang naman SMNI ba, wala. Siyempre, diba? Kung sino. So, sino yung nasaktan? Sino yung binulgar niya? Kung sino yung nasaktan, yun ang tinamaan. Oo, yun ang... posibleng yun ang pinapatukuyan niya. Kasi binanggit ni Mayor Magalong yan eh. Oo. Na talagang... pinangalanan pa nga niya eh. Binulgar niya. So... Pero ako, bilib ako. Tapang din itong tao na to. Tapang. Bilib ako kasi kahit yun nga, meron na siyang mga banta sa buhay, pero patuloy pa rin nagsasalita sa katotohanan. Yun dapat ang ginagawa ng mga Pilipino. Oo. Yung may paninindigan. At manindigan, ngayon pa lang, hindi yung kung kailang... matatapos na, nakikita nila mananalo. Katulad ng mga fly, butterfly na mga politiko. Diba? Sa umpisa ng mga sa umpisa ng kampanyahan, meron niyang susuportahan. Tapos, pag nakita nilang tagilid yung kanilang sinusuportahan, lilipat yan doon sa malakas. Katulad doon taga Cavite. Di ba, ang sinusuportahan nun dati si Binay. Nung nakita niyang patalo na si Binay at si Duterte umaangat, lumipat siya 1 week before the election, lumipat siya doon. Cavite yan, Cavite. Duterte na sila. Pero ngayon, sa panahon ni Pangulong Duterte, nakikinabang sila, in-entertain sila, pinagbigyan kung anong mga kahilingan ng probinsya nila. Pero nung si Pangulong Duterte, wala na sa pwesto, Binanatan. Yan nga pinadala na sa dahig, di ba? Talaga palang walang paninindigan to. Walang paninindigan, walang utang na loob, walang yagbols. Again, partner, kailangan liwanagin natin, hindi po tayo nagsasabing mag-aklas. Tayo lang magpahayag ng ating damdamin. Na-imagine ko nga kung matutuloy yung impeachment. Di ba? Halimbawa, nanalo si BP Sara at walang bumoto, walang enough na number para siya ay ma-impeach. Tapos na-imagine ko yung mga senator mag-iiyak-iyak pa at i-congratulate si VP Sara. Diba? Pero ako, ang style na yon. Ako, partner, kung gano'n, kilala ko na markado na sa akin yan, kung halimbawa ako. Pero hindi ko alam, hindi naman ako si VP Sara Duterte. Kasi itong mga tao na to si Pangulong Duterte, wala namang masamang tinapay yan Si Pastor Apollo Siquibuloy, wala siyang masamang tinapay. Si Pastor hindi siya tumitingin sa pagkatao ng isang tao. Ang tinitingnan ni Pastor Siquibuloy, yung kalooban mo. Ang kalooban mo, hindi yung physical, na anyo mo, yung mga sinasabi mo. Yung kalooban mo talaga. Si Pangulong Duterte ganoon din Kita dapat na, example, noong nanalo si Pangulong Duterte, hindi naman siya nanalo sa Bicol, talo siya sa Bicol Pero, inuna pa niyang ayusin yung Bicol kaysa doon sa mga lugar na nanalo siya. Ang galing, no? Diba? Ganoon na. Walang masamang tinapay sa kanila. Si VP Sara Duterte, ganoon din. Diba? Kahit nga, para palang tingog yan. Alin? Yung Di ba tingog? naalala nyo, yung siege sa KOJC, doon sila sa Davao namigay ng ayuda, pero ang baha nasa ibang lugar. Ayun, tama yun. Tama yun, partner. Ganon nga sila. Medyo ang hirap arukin. Kumbaga,
Pero ito, tuloy ko lang, yung mga Duterte, what you see is what you get. Kaya nga sila minamahal ng mga Pilipino eh. Kaya nga, ang pinabibiliban ko dito, hindi sila nagpapaasa ng tao. Di ba? Si VP Sara Duterte, tinanong, kung tatakbo ka ba, kailangan ko ng numbers, kailangan ko may math at may science tayo. Kasi tama nga naman, bakit ka tatakbo kung alam mong talo ka? Diba? Hindi katulad ng iba dyan, natalo na, pero gagawa ng paraan para manalo sila. Mga-aakit sila ng mga kandidang politikong sikat, katulad ng pang-aakit ni Jaime Marcos at ni Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte. Pero itong mga Duterte, hindi yan basta-basta tatakbo na alam nilang talo sila, na alam nilang mapapahiya sila sa mga tao sa mga pangako nila. Samantalang iba dyan, wala nang alam sa politika, pinagsisiksikan pa yung sarili nila. Wala nang nagagawa sa Pilipinas, ayaw pa rin bumitaw, ang kakapal na mukha. Oo. Sure win yan kung si VP Sara? Sure win. Kunwari, magkakasnap election ngayon, gaya na nangyari dati. Ay, wala. Sure win yan. Lampaso yan, partner. Hindi lang 32 million na magiging boto niyan si VP Sara. Lagpas yan. Oo, kasi kung silang dalawa lang. Kung walang dayaan, ha? I'm talking about yung straight na botohan talaga. Walang dayan. Wala. Malabo yung partner. Pero itong mga to, hindi gagawa talaga ng kapamaraanan yan para baka pandaya or maipanalo yung kanilang mga aliado. Siyempre, gagawa lahat ng paraan. Kasi alam nila, yung kainat nila, pagka Duterte na naman na nakaupo dyan sa Malacanang, mayayari talaga sila. Kaya maraming active ngayon dahil, siyempre, alam naman natin, ang Duterte ay galit sa mga komunista, galit sa NPA ito, galit sa drug lords, galit sa addict. So, siyempre, yung mga yan, gagawan, ang tagal nilang nawala ng negosyo. Muntik ng mga matay ang puwersa ng komunista. So, kailangan mawala sa buhay nilang Duterte dahil sa alot yan. Para sa kanila. Siyempre, dahil tigil negosyo sila, tigil ang panguuto nila, tigil ang pangingidnap nila, tigil ang kanilang pamumundo. No? So, wala tayong masasabi, kundi political to. Alam na, buti pa nga ang buong mundo, alam na, political to. Ang dami kong napapanood, partner. Na sila mismo. Kahit hindi mga nila foreigner. maarop. Kahit foreigners. Mas may sense pa manood doon sa mga yun kaysa dito sa bias na mga ito. Ano sinasabi nila? Nagpakulong kayo ng dating presidente dahil nilabanan ng droga. Tawa silang tawa eh. Sa amin nga inaantay namin magkaroon ng ganitong klaseng presidente. Para maubos yung droga. Tapos kayo, pinakulong nyo. pambihira. Baliktad Hindi nila maintindihan. Ang gulo talaga ng Pilipino. Pero ako, ito partner, no? At least kahit papaano, gumaan-gaan na yung kalooban ko. Dahil parang nakikinig na sa atin yung mga Pilipino, sa mga vlogs natin, sa mga sinasabi natin. Kasi may nakikita tayong resulta. Ang dami-dami na natin. Ang dami-dami na natin, pero hindi na tayo nananawagan na manggulo tayo. Ang gusto lang natin mangyari, mailabas ang ating saloobin, opinyon ng bawat Pilipino dahil mas marami, mas may pagkakataon at may pag-asa tayo na mapakinggan ng nagbibingi-bingihan ng Malacanang. Ayun. May mensahe ka? Actually, wala na, partner. Sa akin lang, no? Hahayaan ko na yung mga Pilipino. Kayo na ang mag-decide. Kung mayroon pa tayo na mangyayaring eleksyon sa 2025, hahayaan na namin yan sa inyong mga kamay. Basta kami, ginawa na namin lahat, ipinaliwanag na namin sa inyo, ipinakita na namin sa inyo. Now, nasa inyo na po yan. Kung gusto nyo yung ganitong pamumuno, manatili sa ganitong pamumuno, o maibalik natin yung pamumuno ng Duterte na sigurado ako ipagpapatuloy nitong mga ini-endorso ni Pangulong Duterte. At magbe-birthday na si Tatay Digong. So again, araw-arawin namin batiin ka ng happy birthday kasi 80 na po. Grabe, no? Sipin mo, 80 na, kinikidnap pa. No? Pero happy birthday, PRRD. And tayo po sa ating mga kababayan, lumabas po tayo. No? Again, ibahagi natin ang laman ng ating nararamdaman, yung gusto na anong ini-expect natin sa gobyerno, ano ang dapat gawin ng gobyerno, ano ang responsibilidad ng gobyerno, yung sa mapayapang paraan ay ilabas natin lahat yan. No? Again, tayo din lumabas. Ngayon, kung hindi kayo makalabas dahil kayo nasa trabaho,
Kasi magse-celebrate tayo sa Friday, partner. Yes, no? Kahit i-on mo lang yung YouTube mo, i-on mo lang yung Facebook mo, i-share mo. para to support. So lahat po tayo, meron tayong responsibilidad na gawin natin kung ano ang kaya nating gawin dito sa bansang Pilipinas at tulungan natin. Ito na po, ito na ang pagkakataon natin. Sama-sama tayo, buong mundo, buong Pilipinas, mag-celebrate tayo ng birthday ni Tatay Digong. Kung nasan ka man, kung ano man ang ginagawa mo, may maitutulong ka. Hindi lang, kung kaya mong lumabas sa kalsada at mag-join ng kung saan lugar, kamalapit na rally, kasi nationwide. Ngayon, na tinitingnan na natin, ang dami, partners. Nasa 100 ba? Sa Pilipinas lang? Sa Pilipinas, ang dami. Nasa 60 na lugar sa Pilipinas. Hindi pa kasama dyan yung sa iba't ibang bansa. Pero nadadagdagan pa partner as days goes by. Punta tayo. Kaya dito sa Luzon, ang dami sa Luzon, ang dami sa Visayas, ang dami sa Mindanao, at sa Amerika, Australia, Canada, kung saan-saan pa. Lahat ng kontinente ng buong mundo, mayroong rally, sumama po tayo. Dahil hindi po pwede na mananahimik lang tayo. Meron tayong magagawa. Partner. Sige. Okay, kita-kita po tayo muli mga kabanateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.